Sa mga oras nito, minamahal, tayo pong lahat ay minsan ng tumayo, minamahal, bilang pagbigay galang po natin sa banal na salita ng sa ating mahal na Panginoon, sa pagkain ng ating mga kaluluwa, na ito po ay dadalhin ng ating beloved ordained preacher, minamahal, beloved Kuya Andy Binias. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. God bless you, ating beloved Richard Juju Abad. Everybody say, praise the Lord. Taas yung gamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat. Sa dakilang pagkataon, magaling mo sa amin, kami ay nakasamba sa iyo sa araw na ito. Thank you so much, Lord, for the sweet holy presence. From the start of the service, pinadama mo sa amin, Lord. Hanggang sa lukuyan, damang-dama po namin ang pasensya mo. Thank you so much. You bless us today, Lord, to the first prayer and leading prayer of our dearly beloved evangelist, Willis Peter. Thank you so much that the words and prayer and worship raise to the throne of the grace, my God. Please anoint them, servant, to live in love and message the breath when I bind Satan cast out in this, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, mayroong ako anunsyo, pareho lang. May kinsa pong may multicab na yelo. Parang may nag-deliver ata dyan. Palagi check nyo lang. Hindi ata makagawas. Unsa to? Diya, may ko sabot. Nana, multicab na yelo diya. Ano sana? Pakitaan nyo lang. Unsa yun na diya. Paki-check nyo lang. No? First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our Lord and Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida, the intent prophet of our loving God, and will illustration cherish the blessed memory and golden precious teaching, beloved stand pastor, Lina Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat po nating mga webcast viewer, antong ngayon nanonood sila, salamat sa ating mga bisita po, at sa mga kaigsunan. Palakpakan po natin ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So mga minamahal, hinihingi ko ang inyong taos-pusong pakikinig. Dahil araw ng linggo ngayon, at the same time, ating Holy Supper, so dapat, pag dito tayo sambahan, kailangan makinig po tayo. Amen? Dahil purpose natin dito ay sumamba, magpasalamat, magpuri sa Panginoon. So while we are here, mag-concentrate kita. Amen ba? Amen? So ang title ng ating mensahe ngayon, araw na to ay The Significance of Worship. Ano ibig sabihin ng significance of worship? Ito pong significance ay napakahalagahan. Kahalagahan. Kaimportantihan ng pagsamba. Amen? Amen? So there are 6 essential reasons why worship matters. 6 ka-essential reasons why worship matters. 6 na mahalagang bagay, dahilan kung bakit sa pagsamba ay maraming usapin at pag-uusapan. Amen. Everybody say praise the Lord. 6 essential reasons why worship matters. No? 6 kahalagang dahilan. Ang pagsamba, bakit ang pagsamba ay maraming pag-usapan at maraming usapin. Matters. Iba-ibang klase. Kaya dito po, the importance of worship. The importance of worship is huge. Ang kaimportantihan ng pagsamba ay napakalaki. Huge. Amen ba? That's why worship matters. Pagsamba, maraming ibig sabihin. Worship matters to God. Pagsamba, dapat pag-usapan, pag-aralan, at ang pagsamba,
para sa Diyos ay kailangan malaman ng bawat isa. At ang pagsamba, ito po'y kailangan malaman ng bawat isa sa atin. Everybody say, praise the Lord. Worship matters to you. Kaya minamahal, minsan, dito, minsan ang nangyayari, we allow personal distraction to get in the way. Hindi may iwasan po sa ating pagsamba, minsan may mga bagay-bagay na may mga distraction nga pumupunta sa ating buhay, sa ating sitwasyon dito sa loob ng sambahan. Amen ba? Amen. Often we allow personal distraction to get in the way. Sometimes we go to church, but we don't worship. Pakinggan nyo. Ito po, mga distraction. Sometimes we go to church, mapunta tayo sa sambahan, but we don't worship. Hindi tayo sumasamba. Sometimes we go to church, we sing ha? We sing a song, but we don't worship. Kung makanta kita, hindi kita sumasamba. We listen to sermon, preaching, but we don't worship. Nakikinig tayo ng mensahe, mga Bible study, mga patuto, pero hindi tayo sumasamba. We serve in a ministry area, but we don't worship. Nasa pwesto tayo dyan, ng ating mga pwesto, ngunit hindi tayo sumasamba. Amen ba? Amen. So, lahat ito na bagay ay elemento sa loob ito ng pagsamba, yung ating binanggit. Ngunit lahat ito, hindi sila sumasamba sa loob, sa ilang sarili. Ibig sabihin, sa lahat na ginagawa natin ito, we have failed truly to worship God. Yan pinagbabanggit ko. Ulitin ko para maintindihan nyo. Ha? Minsan, dito tayo sa church, hindi tayo sumasamba. Kumakanta tayo, pero hindi tayo sumasamba. Nakikinig tayo ng testimony, mga preaching, mga Bible study, ngunit hindi tayo sumasamba. Naglilingkod tayo sa ating ministry area. You are now, but don't worship. Hindi tayo sumasamba. So ito po, all of these things are element of worship. Ito po'y laman ng ating pagsamba. But they are not worship in. Lahat ito hindi sumasamba sa loob, sa ilang sarili. So, anong sabi dito? Yet have failed to truly worship God. Itong lahat binagbabangkit ko, the elements inside the church, why we worship, ito lahat sila hindi nakapagsamba ng totoo sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen. Ang pagsamba, mga minamahal, tandaan po natin ito. Worship is a lifestyle ng buhay Kristiyano. Ang pagsamba, ito po yung lifestyle na natin ito. Ating style na ng buhay natin ito. Nga tayo nga mga Kristiyano ay pupunta tayo sa sambahan, ito'y practice na natin ito at belief na tayo po dito sa sambahan ay mag-celebrate tayo, Panginoon, na galing sa ating puso, sa ating pinakamamahal na Panginoon, paluguran natin ang Diyos sa araw ng pagsamba. That is our lifestyle. Worship is our lifestyle. Ngayon, kung lifestyle natin ang worship, dapat manarisim na natin yan. Pag pumunta tayo sa sambahan, ang ating purpose dito, saan man ka nakapwisto, mga minamahal, kailangan ipakita mo na totoong sumasamba ka sa Diyos. Amen? Amen. Meron ang kapatiran, may ibang kapatiran, pumunta sa sambahan, may dala ng mga paninda. Nagsamba, nagdala ng paninda, nagbaligya sila dyan sa likod. Ang purpose nila, para lang magtinda. Hindi talaga magsamba. So distraction coming inside the church while we are worship.
May ibang kapatiran, sincero, pag pumunta sa sambahan, talagang magsamba sila. Especially ngayong araw na to, ito'y sagradong araw dahil ginahalaala natin ang paghirap ng Panginoon sa iyang katawan at iyang dugo na lumabas sa iyang katawan para magpatawad sa atin. So itong araw na to dapat ibigay natin lahat sa Panginoon to make it sacred and holy habang dito tayo sa sambahan para mag-concentrate. Sambahin, damahin ang presensya, magpasalamat, mamuni-muni natin, maalaala natin, kumemorate natin ang paghihirap ng katawan ng Panginoon sa Kalbaryo, kanyang mga katawan, mga dugo, lumabas sa iyang katawan, ngayong dugo niya, yan ang magpapatawad sa atin. So dapat ipakita natin yung totoong pagsamba sa Diyos. Habang nandito tayo, pwede ka magtinda dyan, pero tinda lang. Habang nagtitinda ka, nagpupuri ka sa Diyos. Nakikinig ka, sumasamba ka, nagkukonsentrate ka. Hindi yung nagdadakdakan kayo dyan. Nagkikwentuhan kayo. Nagtatawanan kayo. Nagtransaksyon pa kayo ng mga ginto siguro dyan, mga treasure pa. O ano bang pinagkwentuhan nyo dyan? O nag-ibibilang kayo ng negosyo yung ginansya. That is that you don't worship the Lord kung yan ang reaction nyo inside the church. You are not truly worshiping our loving God. Hindi po tos puso yung pagsamba mo. Then may mga kapatiran, nadidisturbo sila. Nag-text sa akin. Beloved OP, patawarin niyo po ako. I'm sorry. Pero di ba, Holy Supper ngayon? Sagrado itong araw na to. Pero dito sa likod ng information nyo, sa likod ng siya nyo, grabe, ang ingay ng mga kapatiran dito, saba kayo. Hindi nagkukonsentrate. Nadidistract ako, beloved OP, patawarin nyo po ako. Alam mo? Yung kanya, totoo yun. Di alam niya, Holy Supper ngayon. Holy. Ano bang holy? Banal. So banal nga panambahan ngayon. Sagrado ngayon, banal na hapunan kayo, pinaalaala natin dito. Pag dito ka sumasambahan, talagang totoong sambahin mo ang Diyos. Yung malakas magwintuhan yan, hindi nagpapasting. Hindi nagpapasting. Remember, hindi nagpapasting, kaya panay kwintuhan sa likod. Hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya walang laman yung puso ng Holy Spirit, walang sakripisyo, kaya walang anointing. Kaya ang lumalabas sa bibig, puro istorya. Nga dapat, if you are a choir member, obligasyon mo yan. Every last Sunday of the month, last week of that month, kailangan mag-fasting ka. You must to make yourself holy and purify. That's why nagpa-fasting tayo, sumusunod sa kalooban. How busy you are in your work, in your job, bigyan mo, paglaanan mo ang araw na yan. Bakit po? Ginagamit ka ng Diyos sa banal nga pulpito. If you understand that, kung baka hindi ka nakaunawa, sayang ang ating pagsuot ng uniforme kung hindi natin masunod ang ating obligasyon sa Diyos. Meaning, you cannot understand what you are doing. As ginagamit ka ng ating mahal na Panginoon. Hindi ito review ka, paalaala lang. Iba yung review, iba yung admonizing, paalaala. Kaya ito po yung paalaala, this is, dahil itong title natin, The Significance of Worship. Ang kahalagahan ng pagsamba. That's why may 6 na essential ito, kahalagaan 14 yan, nga rason, dahilan kung bakit tayo ay magsamba sa ating Panginoon. Kaya itong pinag-usap-usapan, there's so many matters na dapat we talk each other, pag-usapan natin ito, ang totoong pagsamba. At may magdidisturbo pa sa iyong tabi dyan, dahil gusto mo sambahin ng Diyos, don't mind them. Ay si Panguhit, Brad. Ay sige istorya, Brad. Ay sige istorya ng negosyo, sis. Makinig muna tayo, sumamba muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Purihin mo natin ang Diyos dahil kailangan natin madamang presensya ng ating Panginoon. Kailangan natin mag-concentrate dahil minsan, once a month lang tayo makapagsamba. Dapat pag once a month ka na makapagsamba, sikapin mo na pag dito ka, madama mong presensya niya. Once and for all, ma-revive ka, ma-refresh ka, manginig ka sa presensya ng Diyos. Mauhaw ka sa presensya ng Diyos.
Hindi yung puro kadakdak dyan. Kung nadagdak-dakdak ka sa sambahan, huwag ka dito, doon ka sa palengke ng Carmen. Gawin mo dito sa merkado. Oh, bahala mapaos ka dito. Tamban, lawayan, sir, galunggong. Dito ang bibig mo, ibukas mo yan sa pagsinggit, pagsigaw, sa pagpupuri sa Panginoon. Para walang madisturbo na katabi mong kapatiran, they are here just to worship the Lord. Mag-concentrate sila. By means yo, makwan sila, matitisol. Hindi ka nag-concentrate. Maraming madamay sa iyo. Siyempre, sagradong araw to. Di ba? Sagrado to. Yung mga bata nyo, turuan nyo yan. Hindi na dahil tapos na sila sa pagganda sa children's choir, huhubad ng uniforme, tapos maglalaro, magduwa, magsigi tanaw ng cellphone, sawayin yung anak nyo. Teach your child. Discipline your child. Turuan mo sila. Dahil hindi pa tapos ang ating samba. We are here inside the church. Nagsasamba pa tayo. Lalo na kung member ka, square ka, hindi ka pa pwede maghubad ng uniforme mo. Wala ka pa naman mag-istorya, dakdakan yan. Diba? Kasabi mo, tapos na may kanta. Tapos ka na kanta sa obligasyon mo, pero hindi pa tapos yung pangsamba natin. Still, sumasamba pa tayo. The worship flow pa. Kailangan pa natin mag-concentrate. Rumispito, gumalang sa ating mahal na Panginoon. Because our God that we serve is a reverence God. Dapat sa halang doon siya dapat respituhin ang ating mahal na Panginoon. Kayo mga musician, mga staff sa mga ICU, kini mga bata, wala may buot ni. Dapat mag-concentrate ka mo. Huwag kayo magtapok niya sa likod. Hindi man ka mga preachers. May preachers area, hindi man ka mga preachers, standby ka mo sa likod. Ano ibig, nagpapahangin kayo? Tapos ka, dito ka sa loob sa church. Makinig kayo, magpalakpak kayo, mag-amen kayo. Dong totoong, truly, na dito ka para sumamba sa Diyos. Hindi lang tapos ka na nag-perform ng pag-acquire member mo, ng mindless mong oral mo dito. Okay ka na, yahay-yahay ka na sa likod, pangin-hangin ka, kwentuhan na ka mo, sige ka mo tanaw cellphone niya. Wala kayong respeto sa Diyos. I rebuke you. Wala kayong respeto sa Diyos. Kumpiyansa kayo, magagaling kayo kumanta, ginagamit ko. No. Pag magkumpiyansa ka, ang demonyo hindi natatakot sa iyo. Mas gusto ng demonyo na kukumpiyansa ka. Bakit? Walang malakas na tao sa kapangyarihan ng demonyo. Maging malakas lang tayo. Pag palagi sob-sob tuhod natin, sob-sob ang ulo natin, umiiyak tayo. Hallelujah! Nag-iiyak sa Diyos, nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon. Yan pong ating kapangyarihan. Huwag tayo magkumpiyansa. Maraming great men in the Bible, nagkumpiyansa sila. Nadala ng demonyo. Amen? Amen. Tahimik man kayo. Worship is a lifestyle. Gawin nating lifestyle, kaugalian ng buhay natin, ang pagsamba. Pagdating mo dito, kailangan mag-concentrate ka. Aawit ka, bubukang bibig mo sa pagsamba sa ating malapit. Amen? Nagpupuri ka sa Panginoon. Because praise, pagpupuri, is the expression we give to the worship. Ang pagpupuri, pagdaig sa Diyos, ekspresyon ito. Ekspresyon natin upang tayo makapagbigay ng pagsamba sa Diyos nga may buhay nga pagsamba. Amen? Kung hindi ka maawit, sumasamba ka ba? Hindi ka nagpapalakpak, sumasamba ka ba? Hindi ka nakikinig, sumasamba ka ba? Nagkikwentuhan kayo dyan, sumasamba ka ba? Wala. So tanda natin ang pagpupuri. Worship is a lifestyle. It is a gathering of believers to practice our beliefs and celebration of Him, our dearest Jesus. Praise is the expression to give to the worship we live habang tayo buhay sa lupang ito. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord.
So marami tayong pag-usapan. Maraming mga matters pag-usapin. Worship involves more than we realize. Ang pagsamba, it involves kasama more than we realize. Mas mahigit pa kung ating maunawaan. It involves more than we realize. Mahigit pa pala. Ang pagsamba sa Diyos ay mahigit pa sa bagay ng ating maunawaan. More than you realize. Ano bang realize mo? Sinasamba mo ba ang Diyos? Buhay ba ang Panginoon? Pinagaling ka ba sa karamdaman mo? Binago ba ang buhay mo? Pinagpapala ka ba sa yuta? So that's why you have to worship the Lord. Because worship involves more than we realize something. Dapat lang na mas mahigit ang pagsamba sa mga bagay-bagay na dumating sa buhay natin. Dahil bakit po? Lahat tayo nakatanggap ng biyaya nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Especially ang ating malaking kaligtasan sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tatay, that is the 6 reasons. 6 reasons for the importance of worship. 6 na importanteng bagay upang tayo sa pagsamba. Magibasa Romans 12:1. Itong bersikulo napaka-pamilya sa atin. Pero pag hindi nyo ito maintindihan, that's why, pag hindi nyo maintindihan, hindi mo alam anong dapat gawin sa oras sa pagsamba. Pagibasa. Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 1. Busa hangyoon ko kamo, mga igsoon, tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan o ginangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa Bisaya, busa naghangyo ako kaninyo may son. Imagine si Apostol Pablo naghangyo pa. Nakiusap. Busa naghangyo ako kaninyo mga isuon pinaagi sa mga kaluoy sa Diyos. Sa pagtugyan sa inyong mga lawas, number 1, pagtugyan sa inyong lawas. Pangalawa, isip. Halad nga buhi. Halad nga buhi. Wilib. Sunod, balaan. Sunod, og makapahimuot sa Dios. Nga mao ang inyong espirituhanon nga pagsimba. That verse, mga minamahal, ma-realize mo kung gaano ka-importanting pagsamba. Basahin mo sa Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Taga-Roma, Kabanata 12, ang talata ay 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung sa modern English pa, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Maliwanag sa modern English. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, that is King James, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa modern English, this is your true and proper worship. Sabi King James, which is your reasonable service. Reasonable, may bili nga pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Acceptable to God. Blessing to God. Karapat-dapat sa Panginoon. Nakapalugod-lugod sa ating Panginoon. That you present your bodies living sacrifice. Whole body, present your bodies a living sacrifice. Amen? Bodies a living sacrifice. In view of God's mercy,
sa awa at habag ng ating Panginoon, that we offer our bodies a living sacrifice, holy, maging banal. 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 Banal ang iyong sarili nga ipresenta mo sa Panginoon. Acceptable or pleasing unto God. For this is your true and proper worship, which is your reasonable service. Ngayon mga minamahal, yan sabi dito kanina, nga worship is more than that we realize. Kung maintindihan natin ang versikulo na ito, mga minamahal, isa-isahin natin. Kung hindi mo ma-realize ito at maintindihan ang versikulo ito, maintindihan mo ang tamang totoo at tamang pagsamba. The true and proper worship. Our bodies, present our bodies, ibigay natin sa Diyos sa araw na to. Then, banal. Because we are the temple of the living God and the Spirit of God dwelleth in our heart. So we call this temple is holy. Banal. Anong pagkakabanal? Dapat dito, pag banal ang katawan mo, dapat i-concentrate mo. Hindi pang chismis mo, pang istorya, walang kabuluhan. Amen? Kaya galing ka na sa tahanan mo eh. Galing ka sa ating bahay, grabe ng dakdagan natin doon eh. Ilang araw ka doon, Sabado, Linggo, grabing araw na sige kastorya doon. Pagdating sambahan, dapat tiklop bibig ka na. Huwag ka na mag-istorya, magdala ng istorya dito. Huwag ka na magdala ng transaksyon. You must to keep yourself holy. Na maging karapat dapat ka sa Panginoon at ibigay mo ang buhay mo ngayon, buong katawan mo sa ating Panginoon sa araw na to. Nga ito ang totoo at tamang pagsamba mo sa ating mahal na Panginoon. Ang bibig mo dito, i-open mo lang pang mag-praise the Lord ka, mag-hallelujah ka, magpasalamat ka, mag-thank you ka, magsinggit ka, magpalakpak ka dito. Dahil bakit? I-present mo ang buong buhay mo, whole body mo, i-present mo sa Panginoon para makapalugod sa Diyos. Acceptable unto God. Which is your reasonable service. Reasonable, may rason nga pagserbisyo, nga pagsamba. It is true and proper worship. So wala ka na ibang gagawin dito sa loob ng sambahan sa araw ng pagsamba mo dito. Pag present your body a living sacrifice, wala ka na ibang gawin. Amen? Ang gawin mo dito lahat para sa Panginoon. Upo, makinig, mag-imin, mag-praise the Lord, mag-hallelujah, magpalakpak. Wala na. Pag tumayo ka, magsayaw, magpalakpak, magpuri pa rin. Sisigaw ka ng lapas sa Lord, sikapin mo, madama mong presensya, manginig ka sa presensya, mapuspos ka. Wala ka nang dapat gawin. Kaya tapos ka na sa labas ng grabing istorya. Pagdating din simbahan, ang pag-usapan natin, there's so many matters ang pag-usapan natin, lahat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Why worship matters. Ang pagsamba natin, lahat, pag-usapan natin dito, puro sa ating mahal na Panginoon. Eh, wala ka nang pag-usapan na iba rito. Amen? Amen? Worship is more than that we realize. Ang Romans 12:1, naunawaan na po natin. So, kung magsamba ka sa Panginoon, sobra pa sa imong naunawaan ng bersikulo. Dahil buong katawan mo, ibigay mo sa Diyos buhay. Amen? Amen. So, concentrated ka, pagpapalain ka ng Diyos sa padang presensya, wala pang matisod sa iyo na ibang kapatiran, diyan nakatingin sa iyo. Kaya sila dito pumunta, concentrated, kaya alam nila ang Holy Supper banal. So ang kanyang katawan, binabanal nila, gagipresenta sa Diyos upang sambahin ang ating Panginoon, makapalugod sa ating mahal na Panginoon. Tapos pagdating dito, may nakita silang hindi nag-concentrate, istoryan, dakdakan, matitisod sila. Sabi ng Biblia, pang magpatisod ka ng isang tao, mabuti pa, sumakay ka sa bangka, munta ka sa laot, higtan mong imong liog ng pisi at lumukso ka doon. Sa Bible yan. Ha? Pag nakapatisod ka na isang tao, sa Biblia, pumunta ka sa laot, sumakay sa iyong baruto, tatalian mong liig mo, lumukso ka doon sa dagat. Para pistahan ka doon ng mga daga.
Wala na matandaga sa dagat. Pistahan ka ng mga pating doon. Yun pong bayad ng tao na nagpapatisod siyang kapwa. Napakalaga ng kaluluwa, napakalaga ng kaligtasan ng kapwa mo. Tisurin mo lang. Nga sa araw to gusto niya magsamba, gusto niya mapunuan ng presensya, gusto niya pagpapalain siya. Pagkatapos ikaw nakita ka niya, hindi ka nag-concentrate, natisod sa iyo. Dapat ipag-pray natin kapag pumunta tayo sa may sambahan. Ang pray mo, Lord, make me a blessing to somebody. Make me a blessing to your church. Make me a blessing to you, first of all, Lord. Make me a blessing to the workers, to the persons, to sa aking kapwa Kristiyano. Gawin mo ko panalangin, Lord, na ma-bless sila sa akin pag makita na ako. Takpan mo yung makahinaan ko, Panginoon. And with me, Lord, tulungan mo ako. Make me a blessing to them, to somebody, to anybody. Hindi yung naging katitisuran ka para sa kanila. Mga minamahal, napaka-significant ang pagsamba. Napakahalaga ang pagsamba. Dahil lahat tayo dito, ang purpose natin, sambahin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Worship is putting our focus on Him. Ang pagsamba ay naglalagay tayo ng pagpupokus sa ating Panginoon, sa ating isipan. Focusing on Him. So pag dito ka sabay saman, pag magsamba ka, you are putting our focus on this Jesus. Yun ang pagsamba natin. Everybody say, praise the Lord. The true worship is based on the desire to honor God. Yan, ang totoong pagsamba ay nagbabase sa ating desire. Desire natin to honor God, na pasindunggan natin, tahuro natin, respetuhin natin ang ating Panginoon. It is required a personal revelation of God as found in the Scripture. Iyan nakikita. It requires a personal revelation of God as found in the Scripture. Nabasa natin. Romans 12:1. Worship is not based on my likes or dislike. It is not based on my personal preferences or priorities. It is a focus on God. Kaya bang pumunta ka rito ang pagsamba, hindi po nagbabase nga mayroon ka nang nagustuhan dire nga makita o mayroon ka hindi nagustuhan. Amen? Hindi po nagbabase sa imong personal nga preferences yan, na gusto mo, anong mga preference mo diya, o ay yung priorities. Nagsamba ka lang, may priority ka dito, may gusto ka lang makita. Hindi po yan. It is a focus on Him. Pag pumunta ka rito, wala kang kalimtan mo. Kung sinagustuhan mo dito, kung may natisuran ako, kung may na-bless, may nagustuhan ako na, may paborito ako. Hindi po yan. Hindi sa ating personal nga preferences, nga prepare ko dito, magsimba ko, gusto ko naman makita. Sa imong priority, nagsimba ka rin, hindi po. Ang pagsimba natin dito hindi para sa tao. Kung ang pagsimba natin dito ay nagpo-focus tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yeah, tinuturo natin to para malaman natin yung totoong pagsamba. Worship involves getting out of their way. Hindi po itong pagsamba involves getting out of the way. Na para bang we have to learn to remove our worries, our opinion, or question of ourselves so we can worship with appropriate honor. It letting go, sometimes we get in the way of our own experience of genuine worship. Ang pagsimba ko mga minamahal, hindi dahil na pumunta ka lang dito, then may gusto ka nang alisin sa isipan mo. Worship involves getting out of the way. Samba muna ako sa Panginoon kaya para maalis yung problema ko, maalis yung mga worries ko, maalis yung mga opinion ko, maalis yung mga question ko sa aking sarili. Samba muna ako sa Panginoon kaya para may akong tama akong paluguran. O alis ako, O para ako, maalis muna ako to para maka-experience ako ng genuine na pagsamba. Hindi po yun. Mga minamahal. May problema man ka wala, may worries man ka wala, may pagsubok man ka wala, obligado ka magsamba sa Diyos. Amen? Hindi dahil mayroon tayong itawag na mental reservation, sambahin ko ang Panginoon para pagpalain ako. Hindi. Tandaan po natin, ulitin ko,
worship is our lifestyle. Amen? Hindi may like o may dislike ka lang dito para magsamba ka, no? Worship to God is our lifestyle bilang Kristiyano. May nagagusto sa'yo, wala. May nagustong hindi. May natisuran ka diya. May problema ka, wala. Basta, sambahin mo ang Diyos. Yan naman, yan po ang ating lifestyle buhay bilang Kristiyano na palagi natin sambahin ang ating Panginoon. No matter. Huwag labot ka. Anumang klaseng bagay-bagay o nakita mo, no? No matters what you see, what you hear, what you feel. Basta importante, sambahin mo ang Diyos. Because worship is our lifestyle. Dito ka lang maka-express ng pagpupuri mo sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag-ibasa, Brad. Number 4, worship involves personal sacrifices. Ito po ang pagsamba involves personal sacrifice. Basa. Hebrews chapter 13, verse 15. Sa libro sa mga Hebrehanon, Kapitulo 13, versikulo 15. Upinaagi kaniya, himuon ta sa kanunay ang halad sa pagdaig ngadto sa Dios, nga sa ato pa sa bunga sa mga ngabil nga nagaila sa iyang ngalan. Palakpakan po natin Diyos. Busa pinaagi kaniya, himuon ta nato sa kanunay. Himuon ta sa kanunay. Ang halad sa pagdaig ngadto sa Dios, sa ato pa ang bunga sa ato mga ngabil nga nag-ila sa iyang ngalan. Magalog. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 13, ang talata ay 15. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay ng mga bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. So, ang pagsamba, it involves personal sacrifices. Dahil pag dito ka magsamba palagi, makapagbigay ng sakripisyong pagpupuri sa ating Panginoon. Because praise is the expression to give to the worship as we live. Ang pagpupuri, ito po ay expression ng makapagbigay tayo sa mga pagsamba. Amen ba? Amen to? Let us offer to you the sacrifice of praise continually. Continually, patuloy. The fruits of our lips, giving thanks to His name. Bunga sa ating mga bibig nga nagbibigay pasalamat sa ating mahal na Panginoon. So pag magsamba ka dito, it involves personal sacrifice. Ibukain mong bibig mo, awitan mo at purihin ang Diyos. Amen? Continue over the sacrifice of praise. Hanggang di pa matapos ang gawain, umpisa ng joyful, solemn, aawit yung children's choir, aawit yung singles choir, aawit yung choral, aawit yung finest choir, adults choir, hanggang matapos, hindi ka maghinto awit sa ating Panginoon. Dahil ang pagpupuri mo, hallelujah, expression yan upang magbigay ka pagsamba sa ating Panginoon. That's why that is continuous expression from your heart to your lips to worship to our loving God. Let us offer to you the sacrifice of praise continually. Walang hinto. Continually. For that is the fruits of our lips. Bunga sa ating bibig, giving thanks to His name. Pag nag-testimony dito maganda, palakpakan. Amen. Salamat sa testimony. Glory to God. Kasama po yon sa expression sa ating pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Hindi yung pagpunta mo rito, hindi gaganaan mag-testify yung iba, hindi ka nakikinig. Ikaw nag-testify, nag-testify kami sa likod din yan. Bilabistan pastor noon, gaano stricto sila in times of hearing of the Word of God, Bible study, or preaching. May mga kapatiran sa Manila, mga matured na, mga pasaway,
Doon sa puno ng nangka sa Novaliches. Grupo yan. Pag may Bible study na, tapok na sila doon. Mayroong tatayo sa gitna doon, mag-umpisa na siya. Oh. Palibot silang 5, nagkikwentuhan. Nakita ng bilabis ng Pastor Mamadir. Mayroon nag-Bible study dito sa pulpito. Mayroon din sa puno ng nag-Bible study. Hinaharap pa na niyang preacher. 5 sila nag-iimin. Itong mga pasaway. Alam mo, isa-isa yon sila nawala sa kongregasyon. Bakit? Mga pasaway. Walang respeto sa salita ng Diyos. Isa-isa sila inalis ng Diyos. Mga minamahal, delikado. Gaano ka-importanting pagsamba, pagrespeto sa atubangan ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Worship involves personal sacrifice. Personal mo nga sakripisyo yan. Makinig ka, maminaw ka. Mag-imin ka, magpalakpak ka. Magpuri ka. It involves worship, it involves personal sacrifices. Continuous po yun. Offer the sacrifice of praise to God continually. That is the approach of our lips. Everybody say, praise the Lord. Panglima, malapit na matapos. We must worship in the face of pain and loss. Kung tayo magsamba, maminamal, kailangan sambahin natin ang Diyos kahit humaharap tayo ng grabing kasakitan at mga problema, loss of our loved ones in life. Amen? Si David, si King David, nag-asala si King David, grabe ang ginawa niya, nagpuri, nagpray si David sa kanyang palasyo. Pero ang kanyang anak, talagang wala mabuhay, patay. Sa kabila nung namatay ang anak ni David, nagpasting pa siya nung kasala sa kay Bathsheba. He always continued, prayed and prayed, worship to our loving God. Nagpapasting pa si David. Pero ang anak niya, wala binuhay ng Diyos dahil bayad ng kanyang pagkakasala. After the baby died, mga minamahal, si David, anong ginawa ni David? It is so important that in times of pain and loss, the more toward God rather than away from Him. David shows us that we have to say, I feel so much pain, sabi ni David, I'm in agony, but I'm going to go toward God because I need Him more now than ever. Kahit nagsuffer si David ng sakit, na walang yung anak, pain and loss, ngunit hindi si David lumalayo sa Diyos. Patuloy siyang lumalapit sa Panginoon at patuloy ang sinasamba ang ating Panginoon. Ang sabi niya, I feel so much pain. I am in agony. Sa kahirapan, sakit ako nabati. Ngunit, sabi niya, but I'm going to go toward God because I need Him more now than ever. Lalapit pa rin ako sa ating Panginoon dahil mas kailangan ko siya. Hallelujah. Mas mahigit ngayon hanggang sa walay katapusan. Kahit mawala ang atong loved ones, we lost our loved ones. We lost everything. We suffer pain. Ngunit bang minal, huwag kang umalis, lumayo sa Diyos. Lalo kang lalapit patungo sa Panginoon. Dahil mga minamahal, mas lalo nating kailangan ang Diyos na mahigit pa ngayon at magpakailan pa man. Sabi na David, I feel so much pain. I'm in agony. Sabi niya, but I'm going to go toward God because I need Him more now than forever. Mas higit ko kailangan ng Diyos ngayon, magpakailan pa man. Mawala man sa atin, kayamanan, loved ones, pira, masakit man. Ngunit huwag kang lalayo sa Diyos at huwag kang matitiso. Lalo kang maglalapit at palapit sa Panginoon. Dahil lalo mong kailangan ang Diyos na higit pa ngayon at magpakailan pa man.
Dahil walang ibang magligtas sa atin sa kamay ng kaaway sa impyerno, kundi ang Diyos lamang sa langit, mga minamahal. Buhay na walang ganang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ang pagsamba, mga minamahal, worship is celebrating who God is and what we has done. Ang pagsamba, ito ay pag-celebrate, pag-alaala, pagsaya, kung sino ang ating Diyos at anong ginawa ng Diyos na mabuti sa ating buhay. That's why we are here to worship God, to celebrate what He has done for us. What good things He has done for us. Maraming mabuting bagay ginawang Diyos sa ating buhay. Kaya pag magsamba tayo dito, para nagsiselebrate tayo kung sino ang Diyos na ating ginasamba at sa mabuting bagay na ginawa niya sa ating buhay, mga minamahal. Kaya mag-concentrate tayo bang dito tayo. Isipin mo palagi, what good things have done the Lord in our life. Napakaraming mabuting bagay ginawang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. That's why pag sumamba tayo, magsaya tayo, mag-celebrate tayo, mag-alaala tayo ng kabutihan Diyos sa ating buhay. Si David na siya namatay anak, grabing kahirapan, sakit na bati David. Which sabi, hindi ako lalayo sa Diyos. Patuloy akong lalapit sa Panginoon, sambahin kung ating mahal na Panginoon. Bakit? Lalo ko kailangan ng Diyos ngayon, magpakailan-kailan paman. Kaya pag dito tayo sa simbahan, sambahin natin Diyos, mga minamahal, ng taos puso. Worship is more than that you realize. Kung naintindihan mo Romans 12:1, brethren, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, for that is your true and proper worship. Worship is more than that we realize. Kung na-realize nyo yan, maintindihan yung bersikulo. Ang pagsamba, mahigit pa dyan. Kahit wala kang naintindihan, basta alam mo, ang Diyos may magandang bagay ginawa sa buhay mo, sambahin mo siya ng taos puso. Respetuhin mo siya, mag-concentrate ka sa Kanya. Walang bagay makadisturbo sa iyo sa araw ng pagsamba mo sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa araw na yan, siya lang ang iyong focus on Him. Your priority is to focus on Him. Siya lang ang pinupokus sa isipan mo dahil siya ang may-ari ng ating buhay. Awitan natin ang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Minsan nakakalimutan natin ang ating obligasyon sa Diyos. What is the true and proper worship? Ipresenta natin buong buhay natin na banal. Sakripisyo. Magapalugod sa ating mahal na Panginoon. Sikapin mo sa araw na to. Holy Supper ngayon. Yung mata mo daluyan ng mga luha. Yung puso mo magagalak sa presensya ng Diyos. Ang katawan mo manginginig sa presensya ng Diyos. Nialalahanin mo ngayon sa pagsamba mo ang paghirap ng Panginoon sa krus ng Calvary. The significance of worship. To worship you, we give our life to you in morning star. Only you will shine forever, always in our heart. We praise you, Lord, for we knew His promise that you made. It's an everlasting love you will not break. We worship you, my God. Long ago, you became for me a shelter from the storm. Maraming salamat. I remember, Lord, Turuan mo kami sa tamang pagsimba. what it was for me. Ganong importante pagsamba nito. Jesus, with His true and sikapin nyo at ipagsamba makabot sa langit. Jesus,
Kadalayan, daluyan tayo ng presensya. How much I love Maging malinis ang puso natin. to the good and The bad. Oh, happiness. We will survive. You and I. But Never afraid. Jesus. You will win till the end. Singgit na nila. To worship you, we give Singgit na our nila. life to hear with Patugbo. star. Only you will shine forever, always in our hearts. We praise you, Lord, We praise you, Lord. for in you His promise that you made. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lift up the church, touch me, my God, bless you. Puri ka malapit. Purihin ka sa bahay ka. You've been there for me, There of the storm. I remember, Lord, how hard it was for me to come back home. Hallelujah. Oh, Jesus, when it's red outside, I can truly say how much I love you to the good. Wait ka ba na Panginoon? Hallelujah. Jesus. That's it. The man, Jesus. Bring the Lord. We will survive. He will die. Much more than a prayer. With me till the end. Purihin ka malabay. Singgit, hallelujah. Thank you so much, Lord, that you taught us how to worship you, and through worship and proper worship, Lord. Salamat sa mga salita mo. Gaano ka-importante palang pagsamba sa iyo, Diyos. Dapat bigyan namin ng bili. Dito namin matagpo yung matamis mo presensya. Hallelujah! Praise is this expression to worship to God. Ang pagpupuri ay kapahayagan ng ating pagsamba sa ating mahal na Panginoon. It involves personal sacrifice. No matter what we feel pain and loss of our life, still, dito tayo pangsambahin ang Panginoon. Hindi dahil na may gusto lang tayo at hindi nagustuhan. O dahil mawalang problema at sambahin, hindi po. Ang pagsamba, yan pong ating lifestyle, ugali na natin. Dahil tinawag tayo ng Diyos, linigtas tayo. At itong dahilan ngayon kung bakit tayo nagsiselebrate. Who is our God? And what good things He has done for us. Dito tayo nagsiselebrate. Siniselebrate natin ang Diyos natin na buhay at makapangyarihan. Na nagpakamatay sa Kalbaryo
para sa atin, nagligtas sa atin, nagpagaling sa atin. What He has done for us. Sinasamba natin siya. Inaalaala natin ang iyang paghilap sa krus sa Kalbaryo. Yung mabuting bagay ginawa niya sa ating buhay. Ibuka bibig niyo, mami na mahal. Humingi tayo ng patawad sa Diyos. Sabihin niyo, mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa lahat naming nagawang pagkakasala, pagkakamali. Minsan di namin maintindihan kung anong kalagahan ng pagsamba sa iyo. Ngayon, naunawaan na po namin, Lord. Patawarin mo kami. Linisin mo yung puso isipan namin. Bago kami maging rapat dapat makaparti na yung katawan na bayubay sa krus ng Kalbaryo naghirap. As magitan yung dugo na lumabas yung katawan, dito kami malinis at mapapatawad. So natalangin namin, dearly beloved Pastor, Lord. Bless us so much, Father, my God. Hallelujah. Tulungan mo kami dahil wala sa amin lang magawa, Lord. Ikaw lang lahat sa aming buhay, Lord. Pag kami na mahal, hawakan yung tinapay. This bread, the symbol of the broken body of our loving God. For as we open, as we eat this bread and drink this cup, we do show the Lord's death till He come. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drink it unworthily, eat it and drink it damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Susiin natin puso natin. Before tayo kumain ng tinapay, itaas yung tinapay. Hawakan yung bread. Kami naman. This bread, a symbol of broken body. Kung nagpasalamat na siya, iya pinikas-pikas ang tinapay at sinabi, itong aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin tinapay, maminama. Hallelujah. Thank you, Lord. Hawakan natin yung ubas. This cup is a symbol of the blood of our loving God who shed in the cross of Calvary. At tapos hapunan, kanyang kinuha ang kupa at sinabi, itong bagong testamento ng aking dugo. Sa bawat gawin niyo ito at inumin sa pag-alala sa akin. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, God. We worship and praise you. We give you thanks, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you so much, Lord, for the mercy, for the compassion of giving to us, Father, Lord. Thank you so much for reminding us, Father. Purihin ka, Lord, thy good God.
multiply thy goodness, Lord. Thank you so much. Hallelujah. Jesus. Kami naman habang naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Na tayo dumalangin sa ating mga Panginoon. Sabihin niyo sa Panginoon ang mga pangailangan niyo. Jerusalem, mga tao nagtugon, Kausapin niyo, Panginoon. Kausapin niyo siya. gusto nila si Kristo hinatulang mamatay. Salamat, Lord. Na mayroong latay ang buong niyang katawan, at sa ulo may kurunang Jesus. ng tinig. At sa bawat hakbangyan, paghamak na mundo'y naririnig. Sa landas ng pagdurusa, tinang ni Jesus, namatay siya upang tayo matubos. Langit ay nilisan niya, tilinipig niya ayun. Rin ka man ang Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. Mga minamahal, itaas yung kamay. Tayo dumalagin. Upo man ang Panginoon, maraming salamat sa palagi mong habag at awa sa amin. Kahit hindi magami karapat dapat sa iyo. Marami kaming pagagamali, ngunit kalagi mo kaming ginahabagan. Kinaawaan at pinapatawad. Tinuturuan upang kami maging karapat dapat sa iyo. Sunat na langin ng aming dearly and beloved noble pastor, all beloved children, nandito kami susumamo si Lord. Nakikita mo ang bawat dinadalang kahirapan, problema, karamdaman na makanakan mo, Lord. Amin ito dinadala sa iyo, mahal na Panginoon. Ngayon babang yung kapangyarihan. Touch the children, Lord. Heal their sicknesses. Solve the problem, Lord. Papalain mo sila. Sa aming mga webcast viewer, abutin mo silang kapangyarihan kamay mo, Lord, sa oras na to. Pagpalain mo kami lahat, Lord, ngayon din. Sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Patong kamay sa ulo nyo, lahat tayo mag-rebuke with all power authority. Yes, upo malapain babang kapangyarihan mo sa aming kalagitan. Pagpalain mo kami lahat sa sandaling ito. I been a prop darkness, sandali malapas. I been a prop darkness, demons and permit the sickness and diseases. Cast out for that children. The might of be healed right of problems. Bless that children financially, physically. Weakness began pride, began poverty, began problem. Bless them so much, Lord. Abundantly, financially, physically, right now. In Jesus' name, Lord, be healed right now. Problem is solved right now in Jesus' name. Hallelujah. Palapakan natin Diyos, mga naman. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay. Lahat tayo ay tumalon. Singgit, tulog, abisis, kusog na pagsinggit. Labas the Lord. Labas the Lord. Amen. Mga minamahal, ayaw mag-absent. Miyerkules, Biyernes at Linggo, dahil naunawaan na po natin ang tinuod ng pagsamba. Iyagin nyo sa boxes mamaya ang ating mga pledges, puti nga box sa ating TV program, at sa pula nga box ay ating lupa, ibigay nyo po diyan. At after this, ang ating mga paglihan sa maskit karamdaman, ating ninguranan tabangan tagkamada, magtinabangay kita ison ko, aron palangin ang kamo sa Diyos. O padayon kami nang iusap sa inyo nga mayroon kamong gininto ang puso, nga patuloy kami humingi sa inyo ng tulong sa ating pinapagawa niya na blessing area at the same time ang ating fasting house sa likod.
Kung mayroon po kamong i-contribute na mga pledges, special offering po, upang kayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? No? Lagyan nyo lang po ng pangalan yung mga sobre. Nasabi nyo, pledges for the chapel. Kaya nagpasalamat kita, may mga kapatiran na ginamit, nagbigay na sila. Mga minamahal, yung ating mga webcast viewer, at sa mga kapatiran sa ibang lugar, sila po'y natutuwa at nakabahagi sila sa gawain ng ating mahal na Panginoon. So lalo kita diri sa CDO, makibahagi kita sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon sa bawat pangailangan. Nagpasalamat kami sa mga kapatiran, nagbigay ng mga goods niya, mga relief, kahit ano na lang, maginagamit nila para magamit dito sa gawain, mga gloves, para magamit sa carpentry, iba yan, mga sari-sari lang na mga gamit. Mga men, baka next week, magkaroon naman tayo ng community pantry dyan. Mga men, basta hindi nyo yung pantry. Para mag-create tayo ng small storeroom ba? Ang maliit nga tindahan para ipanghatag na ito sa mga kabus. Amen? Yan ang tawag na pantry. So, community pantry ang tawag. Mga inamal, na parang mga makatabang ta through our DBFI, Divine Blessing Foundation Incorporated po. Sa GMCIM po yun. Sa church po natin yan. Kabahagi tayo dahil mayroon tayong foundation, tutulong tayo sa ating mga mahirap na kababayan. Nung last Thursday, grabe, halos wala pa isang minuto. Marami naglinya po, mga minamahal. So, at least, nakatulong tayo sa ating kababayan sa maliit na bagay. So, sa maliit yung bagay, yung mga pag-contribute, matutuwa ka mo dahil sa pinaagi niyan, ang ating kababayan natutuwa sila. Natulungan nato sila. Kaparti po yun ng relief operation yapon, mga minamahal. Pero nagsunlugan pa sa ibang lugar sa Manila, sa mga gobyerno, kaya may community pantry man sila, mga minamahal. So kasama kita sa church natin. Ibang mga station, nag-ano na rin sila. Pero kitang pinagpapala, kita may una din CDO. Palapakan natin at ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kita ang una nag-response sa panawagan ng mga beloved children, itong beloved Minister James Almeida, mag-create tayo ng pantry. Kamo wala kami dito kami sa Bayugan, pero yung ating mga kapwa manggagawa ito, nagkaisa sila mga bata ito sa Blay. Nag-imo kita ng lamisa yan, turo tindahan. Grabe po, wala pa yung minuto, naubos na. Nagpala, amin. Na iba ganin, wala na, nautdan kami. Sabi ko, next week na lang, loobin ng ating mahal na Panginoon. So may mga bugas na tag-1 kilo, lahat, asukal, Milo, gatas, sardinas, may mga gulay pa, mga utang pang ano namin. Talagang nanguha yung mga tao, tanan-tanan, mga minamahal. So kung may mga relief pa, di malipay siguro yon mga may isuot sila nga mga silang pantalo. Bisan sana lang, mga email. Pero importante yung mga common needs nila sa pamilya, no? Praise the Lord. So bayong kamot, manalangin po tayo sa ating closing prayer. Brad, itaas yung kamay mo, Brad. Ipiyong iyong mata, sabat ka sa kong pangamuyo, imong dawato ng Ginoo. Ha? Piyong, aman ko sa langit, dito ka. Aman ko sa langit, sa ngalan ni Jesus, Ginoo, salamat. Si mong kaayo sa akong ginabuhi, gidala mo akong dini, aron mailan kita. Ginoo Jesus, gidawat mo ikaw, nga ang mangluluwas, Diyos sa akong ginabuhi. Sa pangalan ni Jesus, ang gidawat amin. Ako po, Lord, galui, ang aming kapatid, Panginoon, sulot ang ngalan sa langit, pasailuwas siya. Sa pang mga pastor, nga ito yung hinugdan, sinugdanan siya pangalagad. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless po, ipag-pray natin ating special offering. Lord, lubusan mo palanginan, anakan mo, Lord, nagbibigay ng mga special, love offering, dugang ng mga pangailangan sa mga iglesia. Ay yung mga taus-pusong bigay ng mga pledges para sa aming ina-repair nga pressing area, same time fasting area, palagi din sila mga Panginoon. At iba naman mag-contribute sa mga community pantry, another blessing naman, pagulumo sa ilang mga Panginoon. Alam namin, ikaw ay hindi ka natutulog at hindi nakapiyong yung mata. Alam ko, nakikita mong bawat ginagawa ng anak mo, Lord. To the first firm na pa, so bless them so much right now, Lord. In Jesus' name. Sa paghatag sa ikanapulo, mga halang, Manikapulo. uhaton takinig, uhaton takinig,
manindog kita. Murag di mga manindog. Amen. Nagkuha na ba kita ng abuloy para sa kay Badid Buray? Brad, wala pa. Sister Alice, wala pa. Yung brother gani, wala pa no. So makuha lang ta. Manamal, pasensya na kamo ha. Apil na itong pagsamba ni, yung paghatag. Ay mapandol. At yung soon, si Brother Buray, yung nakahiga niya, na nagkasakit, grabe milagro yon. Disable lang kanyang kidney. Pero mga 1 month nagstay, grabe yung Panginoon. Gipa yung kidney, nakaihi na, nakadumi na siya. Lahat, kumplito. Umanda nito. Ngayon, siya mismo nagpaalam nga mauli silang balay. Pagpauli niya, okay naman siya. Gisunggat ng mga labas. Pagabot dito na sa pinatulog ng Panginoon. Giplaster ba siya sa Ginoo? So ngayon, plastado siya sa langit. So, mangayo lang kami ng gamay niyong abulo. Di lang ta siguro magkanta, kay murag, sige naman ta kanta. Kaya madugay naman. So, i-appeal na lang nato ni sa pangamuyo, sa closing prayer. Brother Arthur, pag-pray mo na. Ha? Sige po, hatag na kamo. Balita maglangan. Ipag-pray mo lang, kasama yung abuloy sa ating closing prayer. Sige po, mayo kamot nyo, magsuon ko, malangin tayo. God bless you po, beloved Lord and President ko yan, Divinias. Tayo manalangin sa pagtatapos mga minamahal. Upo na gilang pagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa matamis at makapangyarang pangalan ng pinakamamahal at Panginoong Kristo. Sa panapanalangin ng aming minamahal, ginagalang mga pastor, Wishala, binantayang prophet, mahal na Panginoon. Kami taas puso nagpasalamat na kilang Diyos sa tagumpay na inyong banal gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah, natapos na. Magmula sa pag-MC, joyful song, solemn song, pagbibigay ng mga buhay na patutuo, paging sa pag-awitan, beloved choir, sa pagkilos mo sa iyong banal na presensya, mahal na Panginoon. Salamat na kilang Diyos, hallelujah, sa mga sa pagbibigay, mahal Panginoon, sa Bible study na kilang Diyos, at mahal Panginoon, higit sa lahat sa Ebanghelyo at kaligtasan, mahal Panginoon, hallelujah, namin napakinggan, mahal Panginoon, kung papaano ang kahalagahan, mga bagay sa aming pagsamba sa iyo, mahal Panginoon, paano maging kalugod-lugod sa iyong banal harapan na kilang Diyos, mahal Panginoon, nawa, mahal Panginoon, hallelujah, tumbi mo sa aming mga puso't isipan, mahal Panginoon, hallelujah, yung banal na salita, mahal Panginoon, at sa mahal Panginoon sa aming kapatid na kinuha mo na, mahal Panginoon, sa lahat ng mga, hallelujah, matatapat ng mga kapatiran, magbibigay ng kilang Diyos, pagpalain mo sila, mahal Panginoon, ibalik mo, makalibong bisis, mahal Panginoon, samantala na yung paghiwalay ng kilang Diyos, iwalay mo ang bawat isa sa amin, ngunit manatili yung padakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, makarating kami na maluwalhati, mga kapatiran sa iyong kanya-kanya mga tahanan, mahal Panginoon, at ibalik mo kami sa gawain, mahal Panginoon, pagpalain mo kami lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Amen. Lord. Maglamanaway kita minamahal. We love you in the Lord, nor their Jesus loves you more. Yes, Yes.